a Mulan Baybay who made his way to succeed in diverse fields. Please help me welcome, once upon a time, a very cute and a small bad boy, now with big dreams, our honored guest, and I'm very much proud to call him our honored guest, Attorney Ralph B. Palengke. Thank you for your kind introduction, Dr. Agnes Ruiz, my former professor. Dr. Rosa Altea, our class director, all academic deans of the different colleges, chairpersons of the various departments and the offices, to all teaching and teaching personnel, to all of you here, candidates for graduation, and candidates for recognition, and to all parents and everyone else who have contributed to the success of the students, I wish you all a pleasant morning. May buntag, kumusta kayo tayong lahat? And very nice. I am delighted to be here with you today, privileged with the opportunity to deliver a message as an alumni representative for the significant event, the recognition of awardees and tribute parents. I am grateful to Bohol Island State University, Malacca campus for inviting me here, despite being asked to serve as an alumni representative is a pleasant surprise for me. I extend my sincere thanks as well to Dr. Altea for her gracious invitation and approval. Additionally, I appreciate working with you for considering me despite possibly having limited information during their deliberations. 12 years ago, I graduated from this university. After graduating, I just want to have a disclaimer first that I might be taking a long time if you wouldn't mind. I might as well tell some stories of my own so that some of you may relate to it. If you can't relate to it, maybe just at least that's all. After graduating, my father asked me to join him in going to Kabuya, Laguna. For one reason, to look for a job. Yung nakataya ako sa Kabuya na, hindi ka nagtrabaho. We traveled through land via bus. Alam niyo yung bus, nakasakay yung guro, padong Leyte, padong Summer, ano ba? Kasi nakaswaya na, wala pa. Ayaw na swaya na yung mga luya. Kaya sakit kayo yung sakit ka sa kalawasan ng Piloko, hindi mo yung panalayin ng kalaan mo yung trabaho. Magpigong yun ko, hindi na yun sa magkahit bus sa kaya rural. Mag-airplane ko next time. Pagpunta mo sa Kabuyaw, biguyog na sa tindahan. Nag-cousin. Yung tindahan dyan, walang balay na tindahan. Nailan yung api or alcohol or like kisa nila, no? Kunya, muntik ka kung gala mo, muntik ka mong stayhan. Hindi ko kagawin yung wala kung ako kumanda, kaya hindi imatan. So, hindi ko lang kuyo, libre sa kuyo, so what I mean, I have to help my cousin. In return, some free accommodation, free some food. So, I want to make it clear, I never question that about my experience. Hindi ko na-complain ang situation. We were so blessed that time, I and my father, kay nakikimamangan, makalibre yung kianan, makalibre yung pagkaon. Pero si tatay, nakakita, inagmay sa ating kalsada, sa kanyang pay-pay, kung malakong tinda, inagmay lang, inagmay kami ng buhay, bili junta sa bili pero hihingi na lang. Experience
semana. Kenapa? Ang iba'y tugas, ihatag na lang sa inyo sa eskwelahan. I didn't waste my time seeking for job opportunities, applying in several BPOs. I do that time sa kayo pag ginatawag ko call center. Familiar? Right. Tapos sa Yeta, just sure I feel like, siguro, pagkatapos sa BPO, mag-call center ko, maybe I have a better chance to be employed and work as a call center agent. I went to several places at Shumanok in the nearby cities. Yung kahit ang budget, sa unang pagkakapay sa trabaho, naghanap na yan. Kahit ang budget, yung pagkakapay, basta yung nakayuman, yung kayo ang budget sa pagkakapay sa trabaho. And you know what? I didn't make it to a BPO company. Well, din ko mahal ang galoy sa BPO. I did not pass the application process. Wala akong malawa sa isang asang BPO company. Now one time, si tatay ay kailan. Silihan namin sa tindahan. Itawag ko dito ay kailan. Yung pinigyan na gesture sa usapan sa kinigyan na mga yung tabang. So sa mga iyang kailangan, uy, anak ba? Kaya dahil sa paiso na kurso mga ito na kasi magkakabalin mo pasunod sa trabaho. So mga ito, ginawag ko sa iyang kailan. Ipasuwat ko sa papel. He told me, your wife, what you want to achieve in life. So I wrote in 2 sheets of paper, one paper back to back. Ako ito isuwat, ako hindi sa isip na lang. Kaya mo may request. Isa ko yan ako. So mga na ko, ilan ko niya, okay, tomorrow the next day, join me, come with me, the company, kayo mag-apply. Kung ito, pag-ibigay ko sa sakinan. I passed the initial interview. But the HR person told me, on the next day, because the manager was supposed to interview, to conduct a final interview, ay isip man sila, balik na luma. Balik sila na daw. Kunya, lihat ay naghihuwag ako sa interview room. Dahil ako, sa kanila ko sa piniguwag, uusaha, early 40s. So na-shock ko, nga naman, tungkol kaya ako parang nagkatula ako na nakalina sa altakay. I never thought that he would give me the chance to be employed despite being fresh graduate. Katulad mo yun, nga na may offer, sa kabalan ko, passion, hard work, individual, wala pa experience. Nagtuon ako dahil give me the chance na isang assign. I didn't care kung asa kong assign, kung saan ako na-work, kung bilang solo, I didn't care what ko ilawin. Basta una ko na ako, need ko mga trabaho, need ko o trabaho, need na ako mga income, kung I have to help my family. Dawa ko na dyan ko ay yung kahit sa hindi na din ako palapasok. Kung tuon na ay wala pa. So, modo, na-hire ko ang ilalan, kung nakatulog na sila, kung naka-registrate ko, kina-registrate na ito, o kung ang yung pangalan is Joel Martinez, is safety manager. I graduated in March 2012 and started my first employment on May 15, 2012. I stayed in my cousin's house/store for more than a year. Without being told, I helped myself with foods, after work, and during this days. Alam mo, hindi ko magaling sa bahay, hindi ko magaling sa pagkaon, pati haya-haya, hindi ka. Malikaw, hindi ko kaya. Gusto niya, ano ko? No, muna kang mabuhon. Asa mo ako? Kung niya mabuhon ang panahon mo, pinahanan mo, tabang ninyo. We will do our part without being told. Mag-initiate ako. No? Alright. The least I can do was not to help them sell the fruits while doing the privilege of free accommodations and food. Later on, after 1 year, siguro kaya na revenues, pabalik ang balay. During that time, it was clear to me
needed help. My cousin and my father's acquaintance or friend were God's instrument of easing my burdens. You have burdens also? Na amin magpasalunas kinabi. Still, it was very challenging, yet God made it bearable. I realized that there is no harm of asking for help. If you feel like you can't make it your own, there's no harm of getting rid of our pride to begin anew with strength and courage. Just because we graduate with flying colors does not guarantee a brighter future. Just because we simply graduate without any awards or with passing grades does not mean that we don't have a better future. Kung kinahanglan mo tabang, pamayong bumuhod mo tabang. Wala'y mawala kung ang kasabayan. Wala'y mahimo kung ang pag-ibabaw ang pakulaw o di ang atong garo. All of you will be conferred with your respective degree later today, this afternoon. You will all receive the same diploma, the same piece of paper, and the same rights, responsibilities, and privileges. After that, it is within our hands, it is within your hands to give meaning and purpose to your degree. No one else. It's you and you and you alone. Nurture more the hope that you believed in since you started this journey. You will become graduates of Bohol ISA University. You will have the potential to succeed. For certain, you have gained more than the basic knowledge, basic skills, and capabilities. You have to believe in yourself first. Now, if you were to be asked, do you have the basic capabilities? What would be your answer? Do you have the basic skills? Do you have the basic knowledge? Because you are more capable. Because you are graduates of Viso, Kalaki. Believe in yourself. Para kayong buhon magkabot sa inyong mga pangalan, base sa inyong pinuha o tungo sa inyong pag-eskwela, ang bini o kamuha ka na. Kaya kaya ninyo makabot na kung grasya ka na sa inyo, galimasin pangalan yung palang kasuhan. Sa uban buhon kanino. Kung ang oportunidad na atong makatlagan, layo, pilinuhon, o wala yun, mga duya, o tulog kay kana, o sa pagka-oportunidad, siguro, tagaan niyo chance ang inyong kakalimon, pasin yan, diha kong mag-grow, diha kong bumag-succeed. Kung if you will be given a chance to be employed, or to venture into business, or to whatever endeavors, be grateful to the people who will give you the chance, who invested in their trust. Whether you gain the opportunity with your own or with the help of any other person, be grateful. Mapasalamaton mo kanunay. Makakunta ng magpasalamat kung akong tagaan o bili ang kinantabang o ang ilang pagsaling kalao. Labi na kung kahibalo mo, nahilaw pa sa experience. Ayaw ka ba yung guilt? Ayaw ka ba yung pag-ilaw? Na nakasunod ka o trabaho, for example, kay itabangan ka. Remember, the opportunity given is just a beginning. For you to stay sa iyong trabaho, for you to grow and to succeed eventually, na nanatako sa atong pagbalikan. If you have the chance, brother, kung ikaw nampos, kung ikaw bago, kung ikaw grow na aralaki, wala kailangan ng magtabang pasulog kanino. I received help. I
I was given the opportunity as well. My first job was definitely not related to my degree. BS Computer Science is far from being an occupational safety and health practitioner and industrial security practitioner. The circumstances during that time led me to explore, to study, and eventually to love my career on safety, health, and security in the workplace. Wala ko idea sa una sa mga kung sa day ng safety, kung sa day ng health, kung sa day ng security sa mga empleyado sa lugar kung asa sila nagtrabaho. I cannot recall any college courses before that talk about the necessity of ensuring a safe and secure working environment. There is always a first time. And your first time experience will lead you to profoundly meaningful paths in life. After graduating, my primary objective was to secure employment. Anong trabaho? Anong graduate? Trabaho dito? Ano yung mindset sa una? Because of the circumstances kung asa ko na lugar sa una. Over time, you might hear people say, "Hey dude, hey girl, no one got rich by working 8 hours a day. If you want to get wealthy, start a business." Makadumog na na, inun mo. Ay, nakalos! Trabaho mo sa mga na dapat niya. Diyan, ang topic to mo. Well, that may be true. There may be truth to this notion that legal business venture can lead to our wealth. Our current life circumstances vary. Nagkalain-lain ng taong kinabuhi. O lugar karon, circumstansya ang asa taon. But remember, we possess multiple intelligences. Diba? May lahi na taong to write. May iba very good sa academic. May iba good in sports. May iba good in entrepreneurship. May iba good in arts. Those all multiple intelligences na meron ka o ang iyong inspiration sa iyong circumstances sa kinabuhi will help you, will contribute to your success in different ways. Success doesn't mean always becoming wealthy. Each of us defines our own success and happiness. These definitions will help to mirror those of our friends. Di mainimha nga ang inyong success, dili man ang ka kung nag-success o wala nag-success ang inyong silingan, ang imong amigo o ang imong kailan. Mas may pasamantala, kung kamo magpadayon sa inyong kinabuhi, ayaw yung mo kasina sa inyong mga silingan. Ayaw yung mo pagtalupo. Sakit nga kabubuton sa inyong mga silingan. Kaya kung kamo ang successful, yung pinatulit man sa iyo, ay doon tayo sa tayo naman kita kung ano nakatagal na. Ang inyong pagbalikamo, mako'y magtalago kayo. Focus na. Ayaw uminaw sa mga libang sa silingan. Ayaw masila kung sila nakasigalpuro na ang gray. Ayaw masila kung sila nag-video na. Hinuon ang inspiration ng inyong silingan. Hugutin kung kaya nila, kaya ko. So now, kung pagpapalo ninyo yung kawali, sa una-una na pagpapalo na, ayaw sa naging voice out. Kaya pasin na mag-awal sa ito, pati na-action na sa ito ang voice out. Na mag-awal, nagawin pa nila. Unsa man ang inyong sa kinabuhi for the next 5 years kung kalitan ka sa inyo. Pressure na. Ano ba lang? Well, pressure kay system mo na palipayin ka na. Pero, kung hindi na ko pamalang mong kalandaan mo, unsa man ang iyong pangandoy
kung tinuod ka kalipay sa iyong kinabuhi, kung buligan ka sa Ginoo. Kung sa ang imuhang tumong, kung sa ang iyong paano, asa ka mo after 5 years? Pangamunod mo sa Ginoo nga untang ni mapangyo sa kinabuhi matuman. When I started working, my short-term goal was to stay, magpabilis kong magka within 6 years. Ano 6 years man? Nag-forecast ko na hopefully, within 6 years, mahumanaho ang mukhang magsunod na sunod na sa kababayan o sa kalaki. Ay magsunod na sila na magpaghabol sa college. Hindi mo ginoo. Kinahanglan ng 6 years, hindi ko na alin. Kay manipayo ko sa trabaho, pili ko na ako ang sunod, pero ginuha ko pala yung sure dyan ko. Makapahuman dyan ko sumuha ka iksuwan. Ang magtabang sa family o ang pagka-eskwela sa akong mga kaisugon kay ako ang personal na gusto. Wala ko ginugos sa akong military. It was my choice and I was willing to help my family. I knew kung sa kalisod para kang nanay o para kang tatay. Kung hindi pa eskwela ko nila sa una. Kamu, nakahula-hula mo. Nakarealize pa ako, nag-isulong sa kasi na sa tatay na kung eskwela ko nila, nag-isulong ako sila. It would be very hard, if not impossible, for my parents to send my younger siblings to college. I saw the sacrifices that my tatay and my nanay had. Kaya magtalang-talang mga kanon, nakasal ko mana. Okay. Kaya mga masahero, gawin hapal, nakasal ko mana. Ako sa hindi ko magtutor. Magpabuhay o magpamilit sa kanila. I would not forget that kung 4th year, siguro na kung sa inyo, 4th year college, I was about to quit sa school. Kaya naman, ako na din yun. Kaya teacher lang na sa una. Kaya sa, nag-school ako sa una, ako na rin ako nagpapay, ako na ba naging naman ako? Ano hindi bayaran? Isang piso wala yun. Gamay na siguro, no? Sa una, kaya naman nag-vision pa. Kaya ba ako nag-vision sa una, 5,000, 6,000. Ginoo ko, ang lisod magbayad sa 5,000, 6,000 sa unang panahon. Ang ako naging ihuwat, makaunurang o kay teacher mo na tinigod mo na. Kasi hindi mo palagal na nag-mistake na naman. Kung ka, tinigod mo na, pero trabaho mo, assistant mo ako. Katukon na rin yun. Tigumod, huwaton, kadagulong kabuhan. Baka na lagi mo, nato ka sa cashier. Magpila dito, huwag mo kasaway ka, magbayad mo ang misery mo. Agoy, magsugod ng isang, nagparamisory. Nagparamisory ko, kami dito. Alam mo na, nas cashier sa una. Hindi lang ako kasi ng, uy, joke lang. Kaya makapunta sa una. Bahala sige ng permission mo, isama mo ng hapon. So I told my parents, stop na lang po this time. I wanted to work nursing. They said no. You have to continue. Magpapuin mo kami. So there you go. Si tatay dito sa Manila, ako nagpinatila, sinanay sa Kamlaw, nagpamig. Naglalapako sila. Just to help me finish school. Kamu, kumusta yung ginikanan? Saan yung trabaho? Kasi may ilang paginabuhi ang suportahan mo. Naku mo yung mga ginikanan nga nagpamig. Naku mo yung mga ginikanan nga nagpabuhay. Kita ko sa yung ginikanan sa ilang mga panagkamot, buwan sa inay, panahon, gutom. Na-realize pa wala na ako ang panahon na. I knew, katumunin ko sa Nabanga. Isang 50 pesos lang, ihatag na ako. Ay, malipay ako sa 50 naman. Ang katumahan ay 5
Privilege College here sa Baisatan. Dili nabiyak po ng mga bata akong parents. Siguro, hindi po mga parents dili na bata. Nagkaedad na sila. So kung magsigilan ako pamilya o pabuhay sila, kung makaya pa nila para makaswela ako mga bangkod, has kaluyan na tatay at nanay. Kung dyan hasta akong mamahuluya ko nila, nakantuloy ko nga kung sa magkalisod na akong pag-eskwela sa una, kung tagilin ko nila matagamdaman. O kung mag-isod na kaya sila sa pag-eskwela, dili punta in ako pag-eskwela sa kung sa akin ang sa pag-eskwela ako. Kung nga sila nanay at tatay, dili na sila problema sa pag-eskwela sa akong mga bangkod. Ang pangandoy sa akong ginikanan, nahimo na po na akong pangandoy para nila. Kaya kung sa una, ako ilang prioridad sa pag-eskwela, ang akong prioridad, mauwag ihawa sila sa kalistanan, sa pag-eskwela sa akong mga isun, kung sila nanay o tatay mo na sa pagtrabaho ng mga isun. I made it clear kung sa'y akong pangandoy. Inala ka powerful kung i-claim ako ang akong pangandoy o pagkamutan o magbalikan sa akong goals o wala sa pag-ampo sa inyo. Ang ako ipamandoy na kung nag-start ko work sa eskwela akong mga isukoy. Kalong sa ginawa ako manamod sila. So ang akong goal, kinahanglan na maintain ako ang work, ilang pinakatuin sa unang company. Pinakatuin, over the good class ka yun. Very good kayo, kalagin na kayo, 6 years. Sa pagpaligawag nila, sa mga isukol o anak pamilya, nakahuman sila dito sa Batangas State University. By year 2017, they graduate ang sunod na ako. Ang inatulo, wala pa mahuman sa 2018. Mauna meron. At wala man mahuman. Kung di kayo sa ako meron. 6th year na. Abot ako sa koma. Wala pa mahuman ang inatulo. Ipit meron. Kunya, ang mubiyan na ngayon, kailangan may uli mo mahuman. So, nag-extend ko gamay. So, sa 2018, sa ikaw mo naman ulit sa ang goal, nag-set ako ko bagong goal na magpadayon kung mapahuman ang akong natulungan ng sukol. Eventually, nahuman siya year 2020, kalawin sa Ginoo. Sa 2018, naghan ko organization na kung ikaunod ka ulit kung sa akong trabaho. Dinti mga idea, what if mas mo nakakulaw na siya? What if lang naman? May natupaw ka na ako ang interest. Kaya sa una, sa awang tayo paninyo, kung gabi natin magpili na sa una na pinag-dibati sa college pa, mura kong makorek po, no? Magabi natin sa Dr. Bendulaw naman po, ang head sa una yan na active mo ito kayo. Alam mo yan. So, I told my family, there were only 2 groups of people ang misoryahan sa plano. Wala ako mag-post sa social media, wala ako mag-post sa Instagram, only 2 people, family and my boss. Importante sa kinabuhi kung kinsa inyong kasaligan. Importante sa kinabuhi kung kinsa ang nagpalibot kanino. Kaya ka na sila, o ilutabang sa pagpamuna sa inyong pagkatao. People supported me. Pintahan. Before there was this requirement sa una sa school, sa law school, we needed to take and pass the Philippine Law School admission test. It was a nationwide uniform aptitude test that can determine the academic potential of examiner to pursue the study of law. Mandatory sa una, bago ka makakuha sa law school, kung test para sa national exam, PhilStat Philippine Law School admission test. I took and passed the examination 2018. Nakapasara ko, pintahan. Kaya kung wala ko makapasara ko, wala ko may chance na makapasara ko nila. Okay, nakapasara ko sa awa, tulisin mo. Next in line, nakapasara mo ko sa mga eskwela. So, asa mo kung mag-eskwela yun, di ba? Sa akin kinabuhin, yung kung mga naman gusto natin. Mga hindi na taong taas. So, nangandoy ko, mamusin ako sa famous law school, sa famous State University dito sa Quezon City. So, lipat ko ng trabaho, lipas City, kung inyong imapa na, layo kaayo, padulong, no? Sa Quezon City. Kung nga, kaya kung gusto lang ko ako sa school, i-require ako recommendation letter. So, I asked if
advisor. Nung nagkinahan na ako sa kami pang mga first year sa vice malaki, nakasin sa heaven, nakasin sa langit na rin. Si Ma'am Ligaya F. Lord. Wala dito ko makasalamat ko na. Wala kasi mga na doon sa mga eskwelahan. Ito na ko ba? Gusto na ko ito ba? Kung ito bigay o sige doon ka na doon. Biglahan. Kaya ano ito mangandoy na gusto na ko na eskwelahan biglahan. Moto, nag-exam ko, nag-test ko. At saka ito ko sa resulta. Baka makapasal doon sa eskwelahan. Gave me more courage to continue my dream. Sometimes, usahay ay ang simple gesture nimo posibleng makahara ng significant impact sa kinabuhi sa buwan. So, if giving your support, if giving your blessing somehow to anyone, to anybody, does not cost you that much, maybe we could be as generous as Ma'am Ligaya. I am truly in debt of gratitude to Ma'am Ligaya. Sumauto, di ba? Nakapawa ko makapasar sa law school. Pilang ka beses sa exam? Twice na diba? Kunya ka lang kayo, right? I-rely mo kong Lord, di God, na ako na i-roll na law school sa Lipa City. So dito ko nag-try. Dito ko nag-apply. Nakapasar ko sa Philippine Law School admission test, interview na lang ko. Usa sa interview, pag na-report ay sa POR. Yang sa POR na kong dala, bilang sa Bohol Island State University, Calabi Campus. Salamat kaayo sa pagtudlog kanamo, tungod kanino, nakatun ko, nakakuha ko mga inyong kagrado, o naka-school ako sa law school. Mapunta mo, naamo sa inyong eskwelahan. Walay vice naman, walay ilanan, timani, kamo State University, kamo eskola na. Siguro, makatulong naman at taga-Manila, eskola ng bayan, without realizing na ay eskola ng bayan ko. No? Alright. I was redirected by God, kaya nakakali I was going to sa Lipa, also work na nasa Islamini. I realized later on, na nagano'n kayo sa law school, but I was only redirected by God. Una, mas tungkol sa work. Dili ba ako nimundang? Dili ba ako nimundang? Kaya nimundang sa trabaho, wala akong trabaho, wala yung pangbayad sa tuition, wala yung pangpalit ng libro. Second reason, reasonable ang tuition fees. Reasonable nga, mahal, ihapon, pero reasonable na lang, kaya may trabaho, kaya mo na, ikakulong, inon ko na performance sa law school. I did not bother my parents. Wala na ako mangayo, wala ako mangayo support, wala na ako masama sa akong parents sa financial support at school ko sa law school. Ano man, humana ang ilang obligasyon sa ako na. Napahuman na ako nila sa unang degree, sa unang course ko na ang ilang goal of support, more than enough to keep me going. While my younger brother continued his studies, I applied in the University of Batangas Pacific Campus College of Law. So, I was admitted, and I was introduced to a new set of challenges. Not only did I grapple with demanding academic subjects, but I also had to maintain momentum. Momentum while financing my own education, supporting my brother's studies, meeting all of my family's needs, all while prioritizing my career. Each aspect was equally crucial to me, and none could be neglected. Katong tanan, pare-parehong level, kinahanap ko mag-work.
was my circumstance that time. I made significant decisions. In your life soon, you will be making significant decisions. I embrace changes, especially with my lifestyle, with trust in the Lord's blessing. Ang ako na magsulog 3 a.m. O kaya magtrabaho ko noon. So makarinig ko na noon. Kung tayo mag-work na noon. I start my day at 3 a.m. Okay, ako trabaho 7 to 4, 7 a.m. to 4 p.m. After work, magdali ko. Magdagal-dagal. Kaya akong klase 5:30 na sa hapon. Kunya ako kasi mag-end 9:30 sa gabi. So typically, makawin ko sa boarding house sa balay, 10:30 p.m. Kunya matulog nila. Ako yung di malagang muna, makatulog na ako 4 oras, hayahay ang buhay. Disagrifish ko yun na ang ako ang social life. May social life ko yun. May essential places where school, work, home, church, living in a room for my social life. Ang social life ko, Facebook. I prioritize necessities over desires. Support with the blessings of good people, my family, colleagues, boss at work, and classmates in law school. As a law working student with a lot of cases to be digested and books to be read, I must admit that I felt physically tired. Kapoy ba yan po? Di ba kapoy yung kung nagtuon mo sa una? Di ba kung masabasa kapoy yung kung mo? Kapoy yun. Kapoy magbasa ko kinahan, ayaw na yan. Nabasa ko na kapoy yung mabagat. Kapoy yung mo. However, at no point did I consider giving up. Ano sa ito ang mental trauma na ang give up na ako? My dreams outweighed my challenges by far. Mas dako, mas taas ang pangandoy kumpara sa mga challenges. Put that in your mind. There were many occasions when I couldn't manage to read the assigned books and cases due to work commitments. Nevertheless, sa pagkakabasa, ating hapon ng klase, struggle gihapon ta. Bahala during discussions, recitations, pag sinabi, class cards, di ba? Uso ba din ang index card, no? Uso ba din? Index card, pinaguluto ng pangalan, panimbing, patay. Mga gusto yung punta, di ko matawag sa klase, panimbing, stand up. Hindi mo na sila. Recite the case of people versus miracle. Kung niya karoon nila ng pamasaran ng trabaho, magandaan, hindi ka sa visa, in the case of, ano yan sila, okay pa rin yung sit down, 60. O, nakakagulong po, 60 yan, pagsaran ako. Bahala, why mabasa, bahala, why pangandam. Hala? So, gano'n na silahan. Like during your time, ako din ko hinagsinos. Ako din ko hinagsinos, no? Oh, very good. During your time, during my time, and then in college and law school, ako din ko hinagsinos. Siya rin sino. Naka-accident lang ko on my 5th year, 2nd semester, last week before final examination. Kaya kasal na sa mga isohol. Mako na niyon, ikasal na. Pagbalik final exam na. Kami sa inyo, ako masarang ko sa awa. Kauban sa mga ako sa inyo. I faced many struggles. Each day, I pushed myself to attend classes and strive to learn something new. I embraced all my failures during law school and accepted that I was always good enough. You know what? In my first semester of the first year, I failed sa isang subject, Constitutional Law 1. Atay, first year pa man, first semester, bagsak na ng person. Ang grado, sus po ginoo, na UAS 66. Maura meron. Despite the setback, I persevered through subsequent semesters and school years. Later, in the second semester of my fourth year na, ako paghalos fourth year,
failure in our review subject, commercial law review, where I received a grade of 72. Ipit, bagsak na po ng person, 72. Once again, I chose to continue with my studies without letting these failures deter me. If I had stopped after my first failure in the first year, I would have progressed to the fourth year of my studies. Similarly, if I had let the second failure in the fourth year halt me, I would have completed my last year in law school. During the final semester of my last year in law school, I made a bold decision to resign from my first job. Trabaho na naghatag ganapon sa akong pamilya, suporta sa finances, o nag-offer o valuable growth and experiences and opportunities sa kakuha. Akong isakripisyo ang akong unang trabaho. And I took a risk in pursuit of finishing law school and passing the bar exam. The decision was driven by my dream to complete my studies within 5 years. Hindi ko Lord, maluwi ka Lord. 5 years na lang. Hindi na kayo mag 6 years Lord, eh, puro doon na. Kaluwi sa Ginoo. As I mentioned earlier, I started my first job on May 15, 2012. I resigned exactly 11 years after May 15, 2023 because I planned everything. When I said to my boss I have to resign on my 11th year, what I mean was that it's 11.0 years of my services. So that was 11 years of my trabaho. I persevered, overcoming my failures and remained steadfast in pursuit of my dreams despite the risk. This kuya, ano man, asa mo kung monster to? No. Asa mo kung pang-vision na likod? Asa mo kung pang-buka na balay ko sa pag-ibig? Kung makalamit mo na ako, magkakaroon mo, na ako hulugan sa pag-ibig. Asa mo kung hugas na likod? Bahala na. Eventually, God's favor showed upon me. I graduated in July 2023, took the bar exams in September 2023, passed and was admitted to the Philippine Bar in December 2023, just 3 days before Christmas. That was the best gift of my life. Though I faced multiple setbacks, the emphasis isn't on those failures, but on our commitment to hold fast to our dreams, no matter how challenging circumstances may become. It's about maintaining faith in God's process. Happy ka talaga na kaya ba? Okay. Kanina nag-isura ako, wala ko na ako nag-discourage ng 66 football grado o kung ako magpasiral o mag-doctoral. Wala ko kumiyon na okay lang mag-72 ang grado. It's just that maybe I was in the circumstances na it was kind of difficult for me may nagtrabaho siguro. Na may ubal ko nagtrabaho, kaya ko nila. Siguro right lang po sila. Ako siguro, muna lang. Punta, makapunta, nga magpadalo ni Santa o kita, nalugmo, naligo. Our lives should not be defined by the achievements or failures of others, whether in social media or among our friends and neighbors. Each of us has our own timeline. While we can draw inspiration from others' accomplishments, we should not feel intimidated by their success. Remember, we define and achieve our own success. Perhaps we should prioritize our actions. Maybe you don't need, siguro hindi ka pinahanggan ng validation sa inyong 1,000 followers and friends sa social media. Maybe your family, maybe your close relatives and friends can serve as sufficient support system to share your struggles in challenges and derive strength from them. Above all, your faith in God
Dear graduates, as you move forward, consider including your family, especially your parents, and anyone else who support your dreams in your prayers, hopes, and aspirations. Pinuod man ito, responsibilidad man ito sa mga ginikanan ang magpa-eskwela sa mga anak. Pero tuod man, kung kamutuhon, itugod man ito sa Ginoo na kamumang panagpuso. Mahirapin punta sa inyong mga plano o dampo ang inyong mga ginikanan na nagkailangan. Hinumduman natin ang ilang sakripisyo sa katulong panahon na kita wala pa'y kakayanan na mabalog sa atong kawalingon kung sila nagpasok para makaeskwela ka nato o mahatag ang atong mga kailangan. Nakapamunta na magbalagsa sa inyong mga papa na sa sila nakuha ang kwarta. Nakapamunta ko nila sa mga eskwela kung dili sa país malaki. Itagaan po kahamuno, bilihan nila mga ibaong kanilang suporta. Kapila ka po bununod po sa una, sa iyong ginikanan, kung na ay budget, pero nunod, wag ang yung budget, pero lumayo ang yung kwarta. Nakauna ka po kung nagtagay-tagay yung kauban sa mga kaya. O, dahil sa kaya, dahil gamit ang kwarta kaya ng dala. Katong sige pa kayo, pag-unod, kung kayo online class, pero sige na kukuha ang online games o virtual sa Noya. Nakauna-una ko mo, sige ka na ng kwarta. Karoon ang inyong parang maibalos, bago ang magpakita sa ilaha, na inyong itagaan, bilhin ang ilang kahabo o pagmahal ka ninyo, maunga ka mo, may galuan ng alawa. Siguro, o dapat lang, deserve nila ang tanang respeto, pagmahal o pasalamat. Kunya, kumuloon mo sa inyong ginikanan, ayaw pa ako sa pagsuwi sa kulungan. Salamat pa. Salamat pa. Salamat tayo. Salamat tayo. Salamat ate. Salamat kuya. Kung maulang mo, kanilin mo show, ihap na lang sila. Hapo-hapa ang pitpikan sa katulog. Kung hindi ko yung salamat pa, hapo-hapa, pitpikan ang tulog. Ayaw lang mo siya, mas matang kakabagan. So niya, ang masalamat na. Daghang salamat sa mga ginikanan na nagpakaginikanan na inyong ginagahan ng importansya ang Diyos ang inyong sa ating mga bata. My story as an alumnus of this university could be an affirmation of God's love. I hope that one day you will discover the true essence of success for yourself. Start a dream. Work for your dream. Focus on your dream. Be ready and willing to sacrifice. Work hard for it. Don't give up. Work hard for it. Don't give up. Kaya niya. Ipapanalo rin kayo ni Lord. Remember, you are graduates of Bohol Island State University. You have the potential, you have the capabilities, you are more than qualified. The stars will surely align soon for you. You will succeed. Claim it, you will succeed. Claim it, you will. Congratulations to you, dear graduates, dear parents, at the administration of Bohol and the State University of Philippines. Pagura na kita sa iyo. Doon mo na kita sa iyo. Buhon o umadagdag na kasalanan. Thank you, Attorney Benedict. I hope that what Attorney Wang had shared to you will be put into your minds and hearts so that you can reach whatever you dream in life. To do the honor of awarding the plaque of appreciation to our guest speaker, may I call on Dr. Roxanne P. Altea to hand in the plaque and token as a way of expressing our gratitude for his valuable time and effort to be with us in this momentous event.
Republic of the Philippines, Bohol State University, Calami Campus, Calami Bohol, presents this mock-up appreciation to Attorney Ralph P. Panindim for sharing his valuable time as guest speaker during the recognition of awardees and tribute parents, Bohol State University, Calami Campus on June 19, 2024, on the occasion of its 40th commencement exercises with the theme Upalala, Fostering Innovations for a Sustainable Future. Signed, Roxanne P. Abial, Campus Director. Signed, Anthony M. Pinazo, University President.